ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniyan ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mega oil price hike gisugda na og patuman karong adlaw. Mga motorista ni alma sa kamahal sa presyo sa petrolyo. Mga mananagat sa Alabel, Sarangani, mi alma sa pagsaka sa presyo sa lana, presyo sa isda, posibleng musa kasab. 8 kasakop sa demolition team sa Davao City, dakpan sa kapulisan human nangawat. 3 kabalay nasunog sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Problema sa linya sa kuryente, gitudlong hinungdan. Og low pressure area nga anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility na himo ng bagyo. Doon na ba kini epekto sa panahon sa nasod? Atangi. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gisugda na og patuman ang mega oil price hike kung asa staggered o hinay-hinay kining ipatuman sa mga kumpanya sa lana karong semana. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Johndy Esteban. Johndy? Yes, Sara, tungod sa labihan, no, kamahal sa presyo sa petrolyo, mipyait na gyud ang mga motorista. Samtang usa ka consumer rights group nanawagan nga isuspende ang buwis sa petrolyo. Sumala sa jeepney driver nga si Jackie, pait tagadi daw ang pamasada, makunhuran pa ang kita tungod sa labihan kamahal nga presyo sa petrolyo. Ang regular pa ang crudo, ma'am, wala pa siya ni taas, ma'am. Ang amuha lang kuan ni kay kuan. Bali, ang sa kadlaw na mo, consume na may 1,000, 2,000 niya. Karon, gaga na siya mga 1,800 o 1,700. Takot na siya. Bali, kung tao kato siya na income tama, madungag mo ito sa. Ang working student si Raven kada adlaw mo gamit og motor, isip transportasyon, paingon eskwelahan ug trabahoan. Nang problema siya kay dugang gastos ang usbaw sa fuel prices. Kung sa impact mo kay pagbitin mo gagamit ang motor. Tapos mapapawasan ko ang ano ba mga allowance. Paid ka lang yun. Ana sa 7 pesos ngadto sa 24 pesos matag litro ang giusbaw sa petrolyo karon si Baraha sugod karong adlaw. Apan kana nga presyo dili kaliton, kun dili hinahinayon matud pa og patong sa mga oil companies. Ang Davao Consumer Movement nabalaka na. Ito ang ginapanawagan ng national government and ng mga agencies nga nag-suspend unta ba ang kanilitong value-added tax sa fuel, ni-suspend po ang kanil excise tax sa mga fuels na to kay least na dayon siya direct relief dito sa katawhan. Pag magtaas gani ang presyo sa gasolina sa international market, mag-domino effect dayon din sa ato ang local economy. Ang danger ana ma'am, dili man lagi makaapas ang mga tao sa iyon ani nga sitwasyon tungod kay baba ang sweldo sa mga tao. Dili usab kumbinsido ang grupo sa pipila sa ginahimo sa gobyerno sa pagtubag sa problema. Ay mga gihimo nga mga consideration ng national government for kaning upat na lang kaadlaw ang trabaho, mga mga band-aid solution ra mga nang ana. Bisan kini mga subsidies, band-aid solution ra mga ni tungod sa mas bigger picture nga ang ato ang oil industry sa nasod is regulated man, no, walay control ang gobyerno. Mausab kini ang una nang giingon sa Department of Energy nga wala matud pa sila kontrol sa presyo. Gawas lang kung mahatagan sila og gahom pinaagi sa pag-amyenda sa deregulation law. Apan ang DOE abri sa sugyot nga amyendahan sa Kongreso ang mong balaod. I think it would be a welcome change also for us to be able to scrutinize more how the prices are computed, and if we should limit or make a uniform pricing. That's something that they can discuss and consider. Kung gusto ko lang siguro sa national government, nahimuan lang siguro na pamaagi nato ang train law, ang deregulation law, pwede man niya sa Congress kung gusto niya. Kaso, dumugin na itong panawagan nila kaya na usa sa karoon na sitwasyon ang kanang mas labang politika din sa Kongreso o sa Senado kay na ay mas importanteng tutukan.
Sara, karon lang no gi-aprubahan sa House Committee on Ways and Means ang kining substitute bill nga nagtugot kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga suspendihon ang excise tax sa mga petroleum products, pero moagi pa na og approval sa Kongreso kana kung maaprubahan 10 pesos per liter sa gasoline samtang 6 pesos per liter sa diesel ang ikunhod sa presyo sa mga gasoline stations. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Mipiyait na ang pipila ka mga gagmay nga mananagat sa Alabel, Sarangani, gumikan sa nagkataas nga presyo sa gasolina alang sa ilang pagpanagat. Hinuon pricing strategy og fuel subsidy ginaasikaso na sa Office of the Municipal Agriculturist. Ani ang report. Sayo midunggo gikan sa pagpanagat ang mananagat nga si Vicente Elorde sa baybayon sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani. Apan ang kuha ni ining mga isda nga bilong-bilong mutimbang lang sa 3 ka kilo nga mabaligya sa kapin 160 pesos per kilo. Kulang ra kuno sa 8 ka litro nga gasolina nga nagamit ni ini sa pagpanagat nga napalit niya og tag 70 pesos per litro na. Piktado gi sir. Tungod mahal na kayo ng isda perting nihita. Nihit kayo niya para ni makuha. Igura gasolina ni. Aminado ang mga mananagat nga gumikan sa pagsaka sa presyo sa lana, apektado ang ilang panginabuhian. Posible kuno nga pasakaan sab nila ang presyo sa isda aron makabawi. Dapat yun tayo, nabangan nila kay pigado kayong managat. Matud sa Office of the Municipal Agriculturist, nga ang kalit nga pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa tensyon sa Middle East, wala kuno na pangandaman og sayo sa gobyerno. Apan doon na kinilaka nga ginahimo karon sama sa pricing strategy. Pwede nila i-unload din sa ato ang fish landing center o ginakuan nato na og data kung unsay volume o ma-assist nato sila in terms sa pricing strategy nga dili sila malugi og katong mga public market fish vendors nato nga nagapalit sa ilaha is ma-monitor nato closely ang ilahang buying price. Ang mga lisensyado og apektado nga mananagat nakatagdang makadawat sab kuno og fuel subsidy. Aside sa intervention sa DA through the BFAR nga adunay fuel subsidy through vouchers, nagaplano pod ang LGU karon nga katong active nato nga mga licensed bangka operators matagaan pod sila additional nga fuel subsidy. Samtang gawas sa problema sa presyo sa lana, dugang palas unon sab sa mga mananagat ang sugyot nga pagpahawa kanila sa ilang naandan nga fish landing area. Sanglit ginatukuran na kini og seawall o gambalay nga may kalabutan sa ecotourism project sa LGU. I-relocate kuno sila sa laing lugar nga posibleng maapektuhan ang ilang pagpanagat. Ang gusto man gud namo sir, stable og dili na mi mabalhin, dili na gud mi mabutang og alanganin. Gusto namo steady nga butanganan og kana mo'y ginapangayo namo. Ginakuan pa og pahayag ang LGU kalabot ni ini. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, Wand, Mindanao. Tulog ka mga balay ang nasunog sa Barangay Bulua sa Cagayan de Oro City. Problema sa linya sa kuryente, lakip sa ginatudlo nga hinungdan sa sunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog ang mga residente sa sitio Anahon, Zone 10 sa Barangay Bulua sa Cagayan de Oro City. Human nga miulbo ang dakong sunog sa mga kabalayan sa mga lugar pasado alas 11 sa udto adlang Lunes. Makita sa video ang nagdilaab nga kalayo samtang ginalamoy niini ang mga balay. Sa laing anggulo sa video, makita ang pagbugwak sa itom ug baga nga aso samtang ginasubayan sa mga bumbero ang pagpalong sa kalayo. O natingala daw kuno siya kay na dito sa loyo anang nag-aso. Yadtuan niya dito, gibubuan pagay kuno niya tubig. Wala gid nadala kay ang loyo manggod ana nga balay sir na ay mga basurahan. Sa maong sunog, ug daw ang tulo ka mga balay, lakip usa ka boarding house. Sumala sa BFP nga paspas na ug daw ang mga balay tungod gama lamang kini sa light materials. Daghan tagilanta no ang mga information sa uban mga neighboring diya sa area na possible na yung mga electrical connection. But ato pa nang ituro investigation para masuta nato unsay ko sa hinungdan sunog. Apektado sa maong sunog ang 9 ka pamilya. Moabot sab sa 360,000 pesos ang natalang danyos. Sa karon,
temporaryong nagtiner ang mga nasunugan sa ilang mga kabanay nga naalangsab duol sa lugar ug nahaturan na sila og paunang tabang gikan sa barangay. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Pipila ka lugar sa Caraga Region ang gibaha epekto sa trough sa low pressure area nga karon nahimo ng bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang La Nina phenomenon gideklara nga nahumana. Ani report. Actual scenario diri sa Santa Ana Bridge, di na siya maklaro ang tulay. Natabunan na sa tubig gining Santa Ana Bridge sa paglapaw sa Adlayan River sa San Francisco, Agusan del Sur atol sa kusog nga ulan sa lungsod adlawng Lunes. Gani kining ubos nga bahin nga lugar o low-lying area sa lungsod daw nahimo na sabdagat tungod sa pagbaha. Sa Bayugan City sa Agusan del Sur gihapon, misa kasab ang level sa tubig niining suba atol sa way undang nga pag-ulan. Hinay-hinay sab nga mitabok kining motorista atol sa paghaguros sa tubig baha niining kalsada sa Barangay Tidman sa Hinatuan, Surigao del Sur. Wa sab kaikya sa pagbaha ang sentro sa Surigao City kung asa nakasinati og pagbaha sa mga kalsada sa syudad atol sa kusog nga ulan. Duna say mga gibaha nga lugar sa Butuan City, ilabi na sa Barangay Mahay ug Barangay Tag-Abaca kung asa daw sapa na sab ang kalsada sa maong mga barangay. Sumala sa Pag-asa, trough sa low pressure area ang nagpabaha sa mga lugar sa Caraga Region kagahapon. Apan ang maong LPA nahimo ng bagyo karon. Ulahi kining nasiplatan kaganinang udto sa gilayong 1,305 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Naglihok kini pa north-northeast sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Sumala sa Pag-asa, ubos ang tsansa niining tumbukon ang Pilipinas apan magpaulan ang trough o extension sa maong bagyo sa pipila ka bahin sa nasud. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Posible ang kusog nga pag-ulan sa Barm ug Caraga Region, busa mag-igmat sa pagbaha o landslide. Samtang opisyal nang gianunsyo sa Pag-asa nga humana ang La Nina phenomenon ug anaa na sa neutral ang kondisyon sa kadagatan sa Pasipiko. Gilaumang magpadayon kini hangtod sa tunga-tunga karong tuiga. Apan bisan walay La Nina, posible gihapon ang mga kusog nga pag-ulan nga gipaabot nga magpabaha o magresulta sa landslide sa pipila ka lugar. Busa mag-igmat kanunay mga kapuso. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Inay mag-demolish lang og mga balay sa Barangay Matina Crossing sa Davao City. Nag-sideline naman hinuon og pagpangawat ang 8 ka mga sakop sa demolition team. Trabaho lang, ay pangawat. Ha? Trabaho atong diri dili binuang. Mega tapang men niyo matigpay mo diri niya, ingana inyo buhaton. Gipangdakop sa Talomo Police ang 8 ka mga sakop sa demolition team sa gipahigayng demolisyon sa Lastima Compound sa Barangay Matina Crossing, Davao City, Biyernes sa buntag. Nasakpan sa kapulisan nga naghatag og security coverage sa lugar ang mga sospek nga nanguha og personal nga mga gamit gikan sa mga istruktura sa lugar nga subject sa demolisyon. Dihang giinspeksyon nakita ang copper wires, jackets ug klase-klaseng sinina nga sulod sa ilang mga bag. Kasong theft ang ipasaka batok sa mga sospek nga gipangpriso sa Talomo Police Station. Wala pa sila'y pahayag. Gitubag sa Davao Light and Nordeco o gipanawagan nga undangon ang pagpakatag og misleading information. Ani reporter John D. Esteban. Kinsa bagyod ang power distributor sa Samal Island, Davao del Norte? Davao Light o Nordeco? Wala pa mahuman ang binayluay ug pahayag sa Davao Light ug Nordeco kung kinsa bagyod ang power distributor sa maong lungsod. Sa gipagulang pahayag sa Davao Light and Power Company, giklaro niini nga nahisubay sa balaod ang mandato niini isip sole power distributor sa nasangpit nga syudad. Usan na niini ang Republic Act 12144 nga mao'y nagtugot kanila nga palapdan ang ilang franchise area. Busa sumala sa Davao Light, doon na sila'y klaro
legal, teknikal ug moral nga obligasyon nga serbisyuhan ang Samaleños. Giawag sab nila ang management ug board sa Nordeco nga undangon ang matud pa pagpakailap og misleading information ug respetuhon na lamang ang resolusyon sa Korte Suprema, mando sa Regional Trial Court ug Energy Regulation Commission. Sa pahayag sa Nordeco, lehitimo gihapon matud pa sila nga power distributor sa Samal. Busa magparayon gihapon sila nga maningil sa mga konsumante. Daan na nilang gingon nga premature ug illegal matud pa ang pagpatuman sa writ of possession ni adtong February 25 sa pag-take over sa DLPC sa mga assets sa Nordeco sa isla. Ginahulat pa sab daw nila ang desisyon sa Regional Trial Court Branch 4 Panabo City kalabot sa ilahang gifile nga motion nga mao ang motion for reconsideration sa writ of possession, omnibus motion to lift the notice to vacate ug motion for the issuance of status quo order. Subling baruganan sa Nordeco, autorisado gihapon matud pa sila nga mag-operate. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Gilusad karon sa Department of Energy ang online portal alang sa gas station price violations. Ang Department of Energy nakig-alayon sa Department of Information and Communications Technology kundi ICT aron ilusad ang electronic complaint platform kung asa pwede i-report sa mga motorista ang gasolinahan nga posibleng nalapas sa fuel pricing rules nga epekto sa kakulang sa supply sa petrolyo gumikan sa kagubot karon sa Middle East. Matud sa DOE, ang konsumante mamahimong itaho pinaagi sa e-report tab sa eGov application. Pinduton lang ang gas station concerns ug ibutang ang required details. Giawhag sa DOE ang konsumante nga gamiton ang mong platform sa posibleng illegal nga binuhatan sa mga gasolinahan. Klase-klaseng tagas nga kalibre sa armas ang na-recover sa hiniusang operasyon sa kasundaluhan ug kapulisan alang sa law enforcement support operation sa mga lugar nga adunay community-based conflicts tali sa mga armadong grupo sa SGA BARM. Ani ang report. Sa hiniusang operasyon sa kasundaluhan ug kapulisan ni atong Sabado, nakumpiska ang 13 ka mga klase-klaseng tag-as nga armas gikan sa mga armadong grupo nga nagahatag og kasamok sa barangay Lumupog sa Midsayap, Cotabato ug nabalawag sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon SGA BARM. Gilangkuban kini sa M16, M14 ug UM4 rifles, 81mm mortar, K3 machine gun, Garand rifle, mga rifle grenade, hand fragmentation grenades, lakip mga bala ug eksplosibo. Gibutiag sa 6th Infantry Division sa Philippine Army nga gikan kini sa tulo ka grupo nga dunay community-based conflicts. Usa dinhi ang grupo ni Mayor Dato Rez Tukuran, ang mayor sa nabalawag SGA BARM ug ang grupo ni Commander Kutay ug usa ka local armed group. Nasayran nga rido ang hinungdan sa kagubot nga nagsugod ni adtong Enero 29 hangtod Marso 6 ning tuiga. Ana-ana sa 5 ang reported nga nasamdan nga sibilyan. 2 ang namatay ug kapin sa 1,500 ka magbanay ang mibakwit. Nag-encounter at nakita nila na nag-forward kami. Nagtakbuhan sila, iniiwanan nila yung mga baril nila. Kaya so far ay wala tayong inabutan na tao at iniwanan nila ang kanilang mga baril. Una, gipahigayon ang Law Enforcement Support Operation, nakig-alayon sila sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH ug sa Ad Hoc Joint Action Group sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF aron maresolba ang armadong komprontasyon. Unang gisulod sa mga operasyon ang Barangay Kadigasan sa Nabalawag SGA BARM ug Barangay Lumupog sa Midsayap, Cotabato. Apan gipabuthan sila sa armadong grupo. Hinungdan sa engkwentro nga milungtad sa kapin usa ka oras. The lives of our constituents are at stake. So far, meron ng 5 wounded na recorded, 2 separate na namatay, and around 1,500 families na needs to evacuate because of the shooting. Kaya doon sa mga naglalabang armadong grupo, let this be a warning to you. I will run after you. I don't care kung sino ka, kung saan ka, kung kanino ka connected. For as long na may nadadamay na innocent civilian at lumalabag ka sa batas. Ginasulian pa nga makuhaan og pamahayag ang mayor sa Nabalawag SGA BARM nga si Mayor Dato Renz Tukuran ug ang kalaban ni ining grupo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Halos 90 karim sa mga smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa Cagayan de Oro City Police
Uban ang Regulatory Compliance Board sa LGU atol sa gihimong operasyon sa duha ka mga palengke sa syudad. Ani nga report ni Cyril Chavez. Ipangunahan sa Cagayan de Oro City Police Office, uban ang mga personahe sa Regulatory Compliance Board ang operasyon batok ilegal nga sigarilyo sa mga palengke sa syudad. Sa mong operasyon, dili mo ubos sa 90 ka mga rim sa giingong smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska. Ang operasyon nakasentro sa mga mamaligyaay sa Kugon ug Carmen Market nga mga dagkong merkado sa Dakbayan. Gipangkumpiska sa otoridad ang mga smuggled nga sigarilyo o iproseso ang saktong pagdispose niini. Di man gud ni gabayad og buhis sa gobyerno. So losing ang atong gobyerno niini nga mga commodity or unsa ba commodity baka kana. Dugang pa sa opisyal nga tun-an sab sa ilang opisina uban ang City Economic Enterprises and Business Development Administration konsepda ang mga posibleng silot sa mga vendor nga namaligya sa mong smuggled nga sigarilyo. Ang sa merkado mga pagkaon, bugas, o tanon, isda, karne, dili na pwede ng mga sigarilyo gani sa merkado. Samtang uban ang Barangay Nazareth Council, gironda sab sa RCB ang mga pipila ka mga patigayon nga sakop sa mong barangay. Target sa mong operasyon nga masubay kung tanang patigayon ba misubay sa mga pulisya sa LGU. Giawhag sab ang mga negosyante nga adunay kalapasan nga ayuhon kini aron dili masilutan. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. 20 pesos per kilo nga bugas gitanyag na sa probinsya sa Misamis Oriental. Kini pinasikat sa programa sa Department of Agriculture, National Food Authority ug Misamis Oriental Provincial Government. Ani report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa Department of Agriculture Region 10, National Food Authority 10 ug Misamis Oriental Provincial Government, gisugdan ang pagtanyag og baratong bugas sa probinsya. Ang bugas, 20 pesos per kilo, nga gitanyag sa marginalized communities o katong adunay kalisod sa ilang pagpanginabuhi. Kini nga bugas dili gini para sa tanan. Para ni sa katugyong lisod yun kaayo. Sila'y beneficiary ani. Identified na to na. Sila, identified na to. DSWD. Kining atong ipangtagaan nga bugas, dili kami nagbuot ani, gikan ni sa DSWD. Ang una gyud gitagaan pabor ang 6th, 5th, 4th class municipality. Malipay. Nga nakaabel ko ani. Nakasipod ko kay ang bugas may karamahal kaayo. Dako na kayong tabang ni. Sumala sa DA10, ana sa sobra 2,000 ka mga sako sa bugas ang giandam para sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental. Gilimitahan sab sa ahensya ngadto sa 10 ka kilo ang pwedeng mapalit sa usa ka individual matag adlaw. Kanunay gapamalit ang NFA og mga bugas sa mga mag-uuma og kitong og matag panahon nga ting harvest na usab susama karon sa Northern Mindanao di nagsugod na ang harvesting. Kinahanglan na sad i-release sa NFA ang ilang mga nakumpra nga bugas atong miaging 2 ka bulan aron mabutangan na usag bag-o. Ang NFA 10 gisiguro sab nga tanang bugas nga gitanyag sa 20 pesos per kilo pasok sa standard ug dili mga daot. Yun po ang isa sa mga maisisigurado namin. Hindi po kami magre-release ng bigas na hindi maganda ang quality. Dahil istrikto po kami sa pamimili ng palay. Ibig sabihin, pag bumili kami ng quality palay, pag giniling yan ay quality rice naman. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Duha ka drug personality ang gidakop ato sa search warrant operation sa kapulisan sa General Santos City. Kapin 100,000 pesos nga kantidad sa gingong shabu na kumpiska sa otoridad. Una nga gironda sa kapulisan ang balay sa usa ka 47 anyos nga lalaking taga Barangay Fatima.
Nakuhaan kini og tulo ka sachet sa gituwang shabu ug ubang drug paraphernalia bandang alas 11 Huwebes sa gabi samtang sa alas 7 Biyernes sa buntag. Sa pagronda sa kapulisan sa susamang barangay gihapon, dakpan ang usa ka 33 anyos nga lalaking elektrisyan. Nakuha sa mga otoridad ang usa ka sachet sa gituwang shabu nga motimbang og 9.1 grams. Ana sa kapin 134,000 pesos ang kantidad sa nakumpiskang droga gikan sa duha ka personalidad nga balhog nasa prisuhan sa Police Station 7 sa General Santos City. Nakatagda sila nga pasakahan og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act kon RA 9165. Wala pa sila ipahayag. Gikalipay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City nga nabutangan na kini og bag-ong fire substation. Ani report ni Cyril Chavez. Hingpit na nga giablihan ang bagong fire substation sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Ang seremonyas gipangunahan mismo sa Barangay Council uban ang Bureau of Fire Protection Region 10. Mismong si BFP 10 Regional Director Fire Chief Superintendent Romel Tradio ang mitambong sa mong okasyon. Dako ang pasalamat niini sa Barangay Council sa Kanituan sa ilang pagdonar sa yuta og building nga gibutangan sa ilang sub-fire station nga dakong tabang alang sa paspas nga pagresponde kung adunay sunog, labi pa karon nga Fire Prevention Month. With the activation of the facility, we strengthen our ability to serve the community through faster emergency response, fire safety education, community awareness programs, and disaster preparedness initiatives. Sa bahin sa Barangay Council, nagpasalamat sab sila tungod dugay na kininilang gipangandoy. Labi pa nga usa ang kanituan sa mga barangay sa syudad nga adunay taas nga ihap sa populasyon. Apan pagpaklaro sa kapitan, ang gitukuran sa fire substation karon temporaryong lugar pa lamang, sanglit nagpadayon pa ang pagtukod sa bagong building nga ilag yun gitagana para niini. Ang pondo sa proyekto gikan silang disaster response funds. For that tree na nahimukit yung building. And our barangay council really lead and support this endeavor in order for us to serve and protect our residents. Sanglit Fire Substation lamang kini. Napailawom gyapon kini sa liderato sa Bulwa Fire Station. Ginahikay na sabkaron sa BFP ang mga personahe nga i-assign sa maong fire substation. This partnership reflects our shared commitment to strengthen fire protection and emergency response. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang dakpan human iligal nga namaligya og krudo sa Davao City. Arestado sa Davao City Maritime Police Station ang 31 anyos nga lalaki human iligal nga namaligya og krudo ato sa bypass operation sa Barangay Budbud sa Bunawan, Davao City ning Bag-Ulang. Nakuha gikan kaniya ang 200 pesos nga marked money ug usa ka galon sa krudo. Apan sa pagsusi sa otoridad, mitambad ang unong ka metal drum nga dunay sulod nga tag 200 ka litro sa krudo ug mga paraphernalia nga ginagamit sa illegal nga binuhatan. Sumatotal ana sa 1,200 ka litro sa krudo ang nasakmit gikan sa suspect. Gikasuhan na og paglapa sa Presidential Decree 1865 nga may kalabutan sa pagbaligya, pag-usab og uban pa sa petroleum at petroleum products ang suspect. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.